Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Mainit na mainit ang usapan dito sa EGR. Sa totoo lang naman po, ano ba ibig sabihin ng EGR? Talagang mainit ito. Exhaust gas recirculation, doon sa exhaust nang gagaling. Pero mga kapatid, napakarami po nga nagkakaproblema sa EGR ngayon, lalong-lalo na itong mga Euro 4 na mga engine po natin. Ito po, double block ay talaga ang mangyayari sa inyo. Puro negatibo ang epekto nito kapag hindi nyo po naalagaan or na properly maintained ang inyong mga EGR, ang inyong mga Euro 4 na engine. Pero mga kapatid, alam nyo po ba na ito po ay hindi na po ang standard sa ibang mga bansa. Euro 5 at Euro 6 na po sila, lalo na po sa Europe. Pero dito sa Pilipinas, modernization ng ating mga jeep, modernized jeep, iyan po ang standard Euro 4. O, bakit ganun? Bakit sa ibang bansa, hindi na to pasado, bagsak na to, pero dito sa Pilipinas, iyan pa yung isinusulong, yung Euro 4. Euro 5, Euro 6, Euro 7, tapos electric vehicle na nga dapat para po tayo makatulong sa ating kalikasan at makabawas na rin po tayo sa pagkonsumo nitong mga fossil fuels na to. Binabanggit ko lamang po ito sa inyo mga kapatid kasi may ipapakita po ako sa inyong isang sasakyan na dinala sa amin dito, Mitsubishi Strada Euro 4, pang service lang naman ito nung may-ari. Pero makikita nyo po kung gaano kakapal yung mga nakuhang soot, yung mga nakuhang dumi doon sa loob ng engine nito, sa intake manifold, sa EGR, at pati doon sa iba pang mga parte ng exhaust niya. Kung ito po ang magiging standard ng ating mga modernized Jeep, tignan nyo po yung epekto ng EGR dito sa Strada. Ganito rin ang magiging epekto dito sa mga modernized Jeep na ito. Hindi ko alam kung bakit tinawag nilang modern itong isang technology na bagsak na sa ibang bansa. Paano pang magiging modern yan? So ito po mga kapatid, tignan nyo po itong Strada na to. Ito yung mga makina na tinatawag na CRDI, Common Rail Direct Injection. Yung mga unang 45.6, yung mga tulad sa Pajero na yun yung mga naka-injection pump. So ito ay naka-turbo na rin at ito nga po papakita ko sa inyo kung gaano kadumi itong kanyang EGR. Halos baradong-barado na nga po ito No, ito yung EGR pipe. Ngayon ito, tignan nyo. I-close up mo sa rento. Oh. Hindi ko itataktak dito dahil magkakalat lang. Doon namin to lilinisin. Meron kami talagang linisan na kung saan ito, hinihiwalay muna namin yan bago namin to gamitan ng mga solutions. Yung panlinis kasi hahalo ito sa tubig. Kaya yung dumi na nanggagaling dito sa exhaust, no? Ito yung pinanggalingan sa tambucho, pupunta rito, tapos ito yung magko-close open itong ating EGR valve, no? Ito motorized na to, papunta dito sa ating intake manifold. Ngayon, yung intake manifold dito mga kapatid, ganito rin siya kadumi. Ayan. Hanggang kaloob-looban din yan. Oh, napakadumi niyan. Sa rento, nakikita ba yan? Ayan, oh. Barado na talaga to kung tutusin Barado na yan, oh. Yan po ang dumi na nakokos kapag hindi natin masyadong naalagaan ng ating sasakyan. Kung ano man yung mga na-form na to ng mga soot, ang tawag dyan ay soot. Sobrang dami na, barado na po yan. Oh. Dumi na. Saka may ibang klase pang duming pumapasok. Kaya mga kapatid, may buhok Ha? May buhok. So, ibig sabihin, may mga foreign object talaga na lumulusot doon sa yung air cleaner. Pumapasok sa makina mo. Akalain mo may buhok Di ba? Ganun kadumi yung makina. Pag ito talaga nirevolusyon mo, nako, huli ka talaga ng asbu. Hindi na gumagana yung EGR nito mga kapatid. Kasi kung sasabihin nyo, nako, naka-EGR ako. Yung aking sasakyan ay sumusunod sa Euro 4. Di ba? O EGR, naka-EGR ka. Ganyan naman kadumi. Hindi na po gumagana to. Kahit may EGR ka, kumparado naman na yan, useless na to. Parang tinakpan mo na rin yan. Yun nga lang ang problema, maglo-low power ka kasi umaapekto din to doon sa performance ng iyong engine. Magkakaroon ka rin talaga ng problema. Ayan mga kapatid, personal na gamit lang po nung may-ari nung Strada yung kanyang sasakyan na yan.
Hindi po yan pinambiyabiyahe araw-araw. Hindi po yan public utility. Pero tignan nyo yung dumi ng EGR. Tignan nyo yung dumi na nakuha sa intake manifold. Ngayon, itong mga modernized jeep na yan, Euro 4 yan. Meron din yung iba Euro 5 pero kakaunti lang yon. Kaya nga ito pinagtatalunan pa eh. Paanong naging modern itong isang technology na to, itong isang European standard na Euro 4 na ibinagsak na nga nila doon sa Europe pa mismo. Bagsak na po yan. Hindi yan papasa sa kanilang emission standard. Pero dito sa Pilipinas, pinagtatalunan. Dapat Euro 4, dapat Euro 4. Kaya nga po nagre-reklamo yung dalawang malaking manufacturer ng mga jeep dito sa Pilipinas. Ngayon, ito po ang mangyayari dyan, mga kapatid. Kapag nasira yung EGR, nung modernized jeep na ito, sa mga D4D na engine, sa mga makina ng Mitsubishi, yung mga 4N40 na yan, 4N50 na yan, mga kapatid, ang EGR, ang halaga, pinakamura, 15,000, 15,000 piso kapag nasira. Ngayon, yung ipinakita ko sa inyo kanina na Strada, no, nalinis ko pa yung EGR noon. So, wala pong naging problema. Nagamit pa niya. Pero, may pagkakataon, talagang masisira yung EGR, hindi na siya gagana, palagi naka-check engine, yung panel gauge mo, ade syempre, mabibisit ka, check engine. So, papalitan mo ba yung EGR mo? Kung napakamahal, hindi ko alam kung magkano ang EGR ng mga modernized jeep na yan. Kung yan ay mas mura sa 15,000, baka palitan yan ng operator. Pero kung yan ay mas mahal pa, doon sa 15,000 na halaga ng mga standard na EGR, nitong mga SUVs na to, papalitan niya kaya yan or i-condemn na or iba-blank na. So ngayon, ano ang epekto sa ating kalikasan kapag yan ay kinondem, kapag yan ay na-blank? Or kung ine-neglect nila yung maintenance nitong mga Euro 4, kung hindi nila yan malilinis palagi at talaga namang pagod na pagod sa biyahe, itong mga modernized jeep na yan, sabi nga ng isang customer ko rito kanina, kaya ayaw na niya, ang haba daw ng oras nila kasi hinahabol nila yung kota. Sa mga susunod na vlog po natin, titignan natin kung ano na ang nangyayari, kung ano na ang kondisyon nitong mga modernized jeep na bumabiyahe sa ating lansangan. Narito na yung 4M40 na cylinder head, ilawan mo nga Ronnie, na binili namin na bago. Yan, nakakabit na siya, mounted na siya. Pero kabilin-bilinan ko sa mekaniko nito na hanapin pa talaga yung pinagmulan ng problema. Ito nag-overheat kasi nga yung kanyang cylinder head ay bengkong na. Ngayon, nung ibinalik sa amin to, nagbabawas to ng langis kasi nga din yung mga barbula nito ay singaw na. Pero meron pa ring malakas na tagas ng langis, mga kapatid, na nandoon talaga sa makina. So ngayon, sabi ko, bakit basang-basa yung portion na yon ng makina? Yung pala, yung langis na supply doon sa turbo, yun po yung nagkaroon ng problema. So ito yun, ikunin mo tong ano na to, yan. Tony, kunin mo yan. Yan. So ito po mga kapatid, ito papunta to sa turbo eh. Ito, yan. Ngayon iyon na nandoon sa block. Dito ngayon nagkaroon ng tagas. Kaya yung lakas ng tagas na yun, kaya niyang ubusin din yung langis. So kaya ko lang po ipinapakita sa inyo ito at doon sa may-ari nito, si Ka Cristina at saka si Ka Jojo Jesuitas, no, na nandiyan po sa ibang bansa, nasa USA. Siyempre, kailangan pag binuo na natin tong makina nyo, hanapin talaga natin yung problema kung saan nanggaling. Hanggat hindi ko nakikita yung problema nito, hindi ko to palalabasin sa shop. Ganun po ang mangyayari. Dapat, pag pinaandar namin to, wala nang mababawas na langis na sobra. Kasi normal naman po sa mga nakaturbo na nagbabawas ng langis, pero buwan yun ang inaabot nun. Minsan 3 buwan, magdadagdag ka ng kalahating litro o kaya 1 baso. Normal ho yun sa mga turbo engines. Pero ito hindi kasi linggo lang o araw lang makikita nila nabawasan yung oil. Dahil nga po doon, ayun o. Kita ba, RJ? Yun. So yung fittings na to doon nakakabit, papunta doon sa supply ng langis ng turbo. So yun, inaayos lang yung, yung turbo kasi naputol yung tornilyo, no? So ngayon, ini-ease out namin yung tornilyong naputol doon mismo sa flange ng turbo, yung nakakabit doon sa muffler. Update lang po dito sa Strada na to na ginagawa namin, kino-convert namin sa rack and pinion. Medyo nag-aalboruto na yung may-ari nito, Engineer Tolitz.
Yun nga lang kasi sobrang dami rin kasi ng trabaho namin. Kaya pag ganyan-ganyan lang po tayo eh. Pero ngayon, tutok na si Engineer Tolits dito kasi tapos na kami doon sa aming naka-double wishbone, yung kay Sir Jasper. Nandun, papakita ko rin po sa inyo mamaya. So, medyo may problema lang ng konti dito kasi ito 4x4. So, yung mounting po nung kanyang differential sa harap ang humaharang doon sa rack and pinion. Pero nagawa na po namin ng solusyon yan. Ito yung rack and pinion niya. Bago po yan, brand new po yan. Rack and pinion po ito na original ay sa ano po nakakabit yan, sa Montero. Gen 2 na Montero, yung modelo na. Ikinabit naman natin dito sa Mitsubishi. Kaya wala akong naging problema doon sa mga tie rod end dito. Sakto doon sa mga knuckles nitong Strada kasi pareha silang Mitsubishi. Sa dami po ng nakapasan sa aking balikat dito sa loob ng shop, lahat, mga tao natin, mga welfare nila, yung mga trabaho. Siyempre ito, tulad nito, pumunta rito, sira yung automatic transmission, in-overhaul ko, tapos nagpa-bend ng molye. So lahat ng problema nito, ina-address ko yan. At ako magsosolve, siyempre, dahil ako yung kausap nila, ako yung pinaka-head mechanic dito. Kung may chief mechanic, ako yung pinaka-top. So lahat ng problema na dumarating sa akin, problema nitong adventure, problema ko yan. Problema nitong inaayos namin yung collar gasket, sumingaw. Problema ko yan dahil may binibit na deadline eh. So mapapahiya ako doon sa mga may-ari nito kung hindi ko mabibit yung deadline. Kadalasan naman po, talagang hindi ko nabibit yung deadline. Dahil nga po, minsan magkakasakit si Ron. O Ron, pakita ka nga. O ayan o. Nagkakasakit yan. Siyempre siya yung gumagawa nun, hindi ko pwedeng ibigay sa iba. So napaka-importante po nung deadline sa mga may-ari eh. Kaya ako ngayon, hihingi ngayon ako ng dispensa. Ito yung in-overhaul ni Gerald, yung automatic transmission, isinasampan na namin. Mga kapatid, ang tao namin dito, 18. Ganon kami karami. Pero kung tutusin, kulang na kulang pa yon dahil sa dami po ng aming mga ginagawa dito. Sa totoo lang, karamihan po ng ginagawa namin dito, mga kapatid, mabibigat na trabaho. Yung bang may problema na nagaling na rin po sa ibang shop. So hindi po simple, hindi po easy. Kaya ang trabaho namin talagang minsan, kung katulad lamang doon sa ibang mga quick services na nandiyan sa mga highways, mabibilis lang yun. Alignment, palit ng mga gulong, mga ganyan. So, balancing, mabibilis lang yun. Change oil, dito po sa amin, matitindi. Palit ng mga suspension arm, minsan nahanapin mo pa, nandito kami sa Antipolo, maghahanap ka pa sa iba't ibang mga lugar, punta ka pa sa Banawe, punta pa sa Manila. So, yun po yung mga nangyayari, kaya po minsan talaga tumatagal yung aming trabaho. Ngayon, nandun yung makina po na binili ko na para doon sa Nissan Frontier. Ito, tignan nyo po, matagal na rin sa amin to. Ibinaba yung makina, pinadala ko sa machine shop. Yung machine shop naman, bago sinabi sa amin, ilang linggo na rin sa kanila na hindi na pala pwede yung block. Hindi na rin pwede yung sigunyal. Kaya po, ang nangyari, sa halip na i-overhaul na lang yun, nagalit yung customer, sa sobrang galit niya, bumili ng makina. Ito nga, kinabit na po namin yung makina. Ngayon, hindi siya simpleng trabaho kasi yung nabili po nung may-ari nito ay turbo. Samantalang yung luma niyang makina ay hindi turbo. So, magkaiba din yung yung crankcase niya, magkaiba yung oil pan. Yung nandun sa lumang makina inilipat pa. So, maraming naging conversion or maraming mga solutions, diskarte para lang maisampa itong makina. Ngayon, ito nakasampa na siya. Ang isang magiging problema namin, yung intake manifold ngayon, at kasi yung turbo, ayun tapos nandito ngayon yung intake manifold, papupuntahin muna namin dito yan. Pero ito, dapat dadaan muna doon sa air cleaner. Nabaliktad ngayon. So, pag-iisipan namin kung paano namin maikakasa ngayon yung mga original na dito sa sasakyan na to at maikasa namin dito sa makina. Ito rin, tulad nito, itong block na to, ito ay nasa US din ang may-ari nito. Ngayon, galing to ng Tarlac. Ito lang yung natrabaho ko nung kinalas namin yung transmission, walang pilot bearing. Pwede ba yun? Walang pilot bearing nakarating dito sa amin. Ngayon, may kalog ngayon yung kanyang main drive. So sabi ko, sige, subukan muna natin, paandarin muna natin. Pero syempre, unahin muna yung setup. So ayan, sineset-up namin, body lift, tapos steel bumper. O yun, balik tayo dito kay kay Mark. So pang ilang steel bumper mo na to? Pangatlo.
So sabi ko, gumawa na ng maraming steel bumper para pagka merong gustong magpa-setup, kasa na lang kami ng kasa. Kasi ito ay itataas din. Gagawin din po itong double wishbone. So yung double wishbone, ito papakita ko sa inyo kung ano magiging itsura nito. Halika mga kapatid. Mga kapatid, ito na po yung double wishbone ni Sir Jasper. Taga Pangasinan po ito. Nakasetup na siya. Palilinis ko na lang at meron lang inayos kasi si Engineer Tolits dito doon sa harap. Ito po ay naka-double wishbone suspension, naka-rack and pinion. Wala po itong body lift na ginawa. Pero itong nasa harapan niya, ito yung na-marder na crosswind. Ito po mga kapatid. Pansinin nyo ang pagkakaiba talaga nilang dalawa, no? Ayan. Dito po, wala kaming body lift. Ito naman, sumobrang haba ng body lift, 7 inches. Ayan. Oh, haba oh. So ito, pumayag na po yung may-ari nito na taga Batangas pa mismo. Taga Taysan, Batangas. Ganun po siya kalayo. So pumayag na siya na gagawin na rin pong ganito. Nakamukha nung kay Sir Jasper. So ang nakapila po namin ngayon na double wishbone ay dalawa. Ito pong maroon na to at saka ito na taga Batangas. So ito taga Tarlac pero nasa US ang may-ari. Tapos ito naman ay taga Batangas. So ganyan pong kalalayo yung mga ginagawa naming mga setup. Kaya po kami kinukulang ng tao. Mabuti na lamang po at bumalik na yung aming master fabricator din sa aming mga steel bumper. Nasaan na ba yun? Nakita ko na eh. Ayun, yun. Oh, bumalik na oh. Na-miss nyo to? Ha? Oh. Ayan. Kaya marami kaming gagawin. Lahat, mga steel bumper, lahat ng gusto nyo. Ngayon, ito naman pinakamaingay na latero na nakakatrabaho ko. Ito. Ano ba naging problema dyan? Naputol tornilyo? Oh. Stainless. Ito po yung tornilyo ng turbo na nandun, yung kay Ka Cristina. So Ka Cristina, Sir Jojo, Sweetas, ito po yung turbo nyo, naputol na yung tornilyo. Ayan. So tinitira ngayon nitong tukayo ko para matanggal, ma-ease out namin yung tornilyo. Yan. Ito naman yung Honda Civic, tapos na to. Ang laki ng problema binigay sa akin ito. Walang aircon, hindi gumagana yung kanyang susian, lahat yung panel gauge niya, hindi gumagana. Pero ngayon, tapos na. Nagpalit akong panel gauge. O, ganun lang kasimple yun. Yun nga lang, nabago na yung kanyang kilometrahe. Okay lang yun kasi medyo luma na rin naman to. At least hindi tayo nag-a-adjust ng speedometer ng kilometrahe. Ito po, nabago na yung panel gauge kasi yun talaga yung problema niya. Kaya hindi gumagana lahat. Pati yung kanyang susian. So ito naman yung Pajero ng aking direktor sa GMA. O yan. Medyo napatagal talaga yung pagtapos namin dito. Kasi yung pintor namin nagbakasyon. Umuwi ng Hawaii. Kailan lang dumating. Ito naman po, Ilocos Norte pa to. Sino? Kay Sir Hubert. Ito kay Direk Rico. Tapos yung mga ginagawa namin dito, ito mga steel bumper, ito yung panlikod. Ito naman yung pangharap, tapos na po ito. Oh. So ito yung aming mga finish na steel bumper. Yan. Oh, medyo madilim lang. Siyempre black to eh. So yan po yung mga gawa namin. Mga solid po yan, ng mga plancha. Ito po, itong Nissan Livina na to. Mga kapatid, Grand Livina. Ito yung mawawala ng modelo kasi ang bagong modelo ngayon ng Nissan Grand Livina ay yun na pong rebadge nila galing sa expander. Napakalayo ng itsura. Oh. Mula sa ganitong itsura, magiging expander na siya. Yung pong rebadge ni Nissan Grand Livina. Ngayon, dinala po sa amin to kasi bakit naman yung tinanggihan? Ewan ko, ba't tinanggihan? Hindi ko na tinanong yung may-ari. Pero dinala sa amin yan, meron naman pong nabibili palang pyesa. At ito nga po, ayan, nakakabit na to. Matatapos na. Nagpalit na po ako ng suspension arm. Ayan po. Oh. Buo na yung ipinalit ko para hindi na ako magpe-press in press out ng mga bushing. Hindi na rin ako maglalagay ng ball joint kasi kompleto na po siya. Medyo malinis na yung engine bay nitong Toyota Revo. Ngayon pinakabit ko na muna tong mga bagong pyesa, itong compressor, saka yung alternator doon para napapaandar kasi nga ang hirap naman nung atras abante tinutulak natin. Para hindi na siya mahirap ilipat-lipat ng pwesto. So pag nakabit na to, syempre makakabit na yung mga belts at mapapaandar na natin. Kasi mag-o-overheat yan pag hindi nakakabit yung water pump. So kabit na rin yung radiator. And then, ibabadilip na po ito, ipapasok na dun sa loob.
Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel na Autorans. I-follow nyo rin po sana yung aking TikTok at ilalagay ko po yung link nito dito sa description ng aking mga vlogs. Ngayon mga kapatid, sana po i-share nyo rin po yung mga videos po natin na sa tingin nyo po ay makakatulong din sa mga kamag-anak nyo, sa mga kaibigan nyo, para naman po makapagbigay din po ako ng tulong sa kanila. Muli mga kapatid, iiwanan ko po sa inyo ang mga salitang ito. Tayo pong mga Pilipino, dapat hindi po tayo nag-aaway-away at hindi po tayo nagsisiraan. Magsama-sama po tayo na magtulungan. Lalo pat may mga nakaambang mga dominanting kapitbahay natin na maaaring sa pagdating ng panahon ay magkaroon ng gulo. Kaya dapat tayo ay magkapit-bisig sa pagharap po dito. Sana rin po ipanalangin natin na hindi po ito matuloy. Mga kapatid, magandang gabi at maraming salamat po sa inyong lahat.